Lagi kaming magkasama nun. Isang araw, kinakailangan niyang umalis. Pero nung sasakay na siya ng bus, wala akong nagawa nun eh. Wala akong nagawa kundi kamayan siya. Iniwan nga niya akong parang isang tanga sa gitna ng istasyon eh. Hindi ko nasabi sa kanya yung sasabihin ko. Pero okay lang siguro yun. Tama lang yung ako na lang ang nakakaalam. Ganun yata talaga eh. Buti ka pa, Jerry, no? Wala kang problemang ganun. Iniwan nga ako ng ate mo eh. Pasensya ka na. Ngayon lang ako may nakausap ng ganito eh. Uy! Sayang naman tong dala ko. Okay lang yan, Bert. Sino bang hindi nakaranas ng pagkabigo? Lahat naman tayo. Yun lang naman ang hinahanap natin eh. Pag-ibig. Ay. Tangina kasi, ang kulit eh! Tigas ng ulo mo ah. Ito, natutunan ko to sa uncle ko eh. Pero sa kanila, M16 ang gamit nila. Ginagamit nila to sa mga aktivista noon. Lalo na yung mga matitigas ng ulo. Saan gagawin siya? Dahan-dahan. Gumagalaw eh. Isa. Masyadong magalaw. Dalawa. Pag nahulog, hahapakan kita. Tatlo. Apat.
Hirap ng buhay. Yun naman pala eh. Bakit mo pinapahirapan ang sitwasyon? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-drugs. Huwag ka na magtulak ng drugs. Salot ang drugs. Not good for business ang drugs. Iputangin na mo ka, drugs ka pa rin ng drugs! Sideline lang naman, Boss Jerry. Retired na ako. Wala na, Pexman. Tignan niyo tong lugar ko. Mas may oras na ako para sa sarili ko. Oras na tahimik. Oras para makapag-isip. Makapag-isip na tahimik na ngayon ang buhay ko. Davis. Pare-pareho tayong negosyante. Lahat naman tayo gustong kumita para sa mga pamilya natin. Ha? Lahat naman tayo gustong makakain ng maayos araw-araw. Simple, no? Naman. Ba't lagi na lang ganito? Di ba may usapan na tayo? Naman. Naman! Naman! Ganito na naman! Naman. Tigas ng mukha. Albert, kumusta na pala yung sinusulat mo? Tapos na ba? Wala yun. Woo! Ikaw nga dyan namin gusto maging periodista, di ba? Tagal na nun ah. Ito pa nga sa ano yun? Pabasa nga. Halos hindi pa nga tapos eh. Saka kahit matapos ko yon at ipabasa, baka hindi mo magustuhan. Wow! Kulang ka sa confidence, man. Ba't mo naman nasabi yun? Hindi mo maiintindihan. Ito na to? Sobra ka naman. Ba't di mo muna ako subukan? Ang laki-laki ko ito eh. Minamaliit mo. Ano akala mo sa akin? Tanga. Ako nga eh. Gusto ko rin sana magsulat. Sabi ng nanay ko, Jerry boy, gutom lang dyan abutin mo.
Oo nga. Buti na lang ngayon, hindi. Pero, bakit nga hindi mo subukan magsulat? Ngayong wala na nanay mo. Dali lang naman eh. Hindi na, pre. Nakakaya. Ba't naman? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Ayaw mo nga pabasa eh, ba't ako? Hindi pa nga tapos. Hindi ko pinapabasa pag hindi pa tapos. Okay, so, ibig sabihin, pag natapos, babasa mo sa akin. Hindi mo nga maiintindihan. Oh, tama? Sige, sige. Pag natapos ko, papabasa ko rin sa'yo. Sigurado kang maayos ang pagkakabuo mo. Baka hindi ko maintindihan. Ikaw pa! Pabasa. Matalino. Ano na naman katarantaduhan itong pinasok ninyo? Parang gago tong mga to. Putangin na kayo. DVD lang ang kaso. Bugbog sarado na siya. Paano nyo papasa kay Colonel Nenya?
Mga hinayupak talaga kayo. Ang tatandaan nyo na. Puro sablay pa rin kayo. Magsiayos nga kayo. Kung may pagkakataon kayo, magpakatino na kayo. Meron naman kayong mga utak eh. Sayang. Galing. Nahanap, ano? Dinami-dami ba naman kasi ng hanap buhay eh. Ito pa yung napili mo, Racket. Shadow expose. Si Bully. Tropa ko dun sa 19 Putol. Yung bumibili yun ng mga side mirror, ng mga sinikwat ng mga yagit dun sa Mayamin eh. Tapos pinapasa niya sa Banawi. Walang kasabit-sabit. Malinis na malinis. Hindi naman siya nagnakaw nun eh. So easy money, di ba? Si Tana. Taga doon sa may looban. Yun, meron yung kwarto na parang wala pa nga sa kalahati nito eh. Pakaliit, parang CR lang halos eh. Pinapaupahan nyo yun doon sa mga addict na pang session. Siguro mga 30 o 50 per ora, hindi ko matandaan eh. Pero yun, commits talaga yun. Tsaka walang kasabit-sabit. Ni kahit minsan, hindi pa yun nare-raid. Eh kahit naman kasi ma-raid yun eh, wala naman siya lagi dun. Tsaka hindi sa kanya yung lugar. Nga eh. Yan talagang mga tao minsan na natural sa kanila yung pagiging magaling sa negosyo. Sayang nga eh. Wala akong ganong skills. Puta! Hanep! Ang galing! Meron ko nito! Ang tagal ko nang hinahanap nito eh. Nakalain mo nga naman, no? Ang tagal ko nang hinahanap nito. Yun yung maganda sa negosyo ninyo eh, no? Saan ako makakahanap ng mga ganito? Saan ako makakahanap ng ganito? Wala na. Sa'yo lang, at sa mga kapareho mo. Siguro kung di dahil sa'yo, baka hindi ko na nga ito makita ulit eh. Paborito nga ni AirPods to eh. Laging kinikwento sa akin nung bata pa ako. Ngayon makikita ko na ulit. Kano nga to? Uy. 60. 60? 60? 60. Taas naman sa'yo. Sa iba nga, 50 lang to eh. Uy. Baka binababa mo naman to. Sige. Pag dalawa kinuha mo, 55.
change ko sa 500. Natutuwa talaga ako dito sa bahay ng ate mo. Mabuti naman na itabi nila mga gamit ng pamilya ninyo. At mabuti, ginawa kang katiwala. Matagal na rin siya sa Hong Kong, di ba? Ayos to. Luma pero maganda pa din. Nung bata pa ako, may dumadalaw sa amin na nagtuturo ng piano tuwing Sabado. Suko ko. Namamalo kasi ng patpat pagka nagkakamali ako. Ginawa ko lahat ng mga lumang pyesa at ako mismo nagturo sa sarili ko. Ayos! May piano kayo, Tatalino? Sananan ko pa yun eh. Nung bata pa daw siya, nandun na yun eh. Pero nung lumusob ang mga Hapon sa probinsya nila, dali-dali silang kailangan umalis. Ayun, nagmamadali at nagbalot. At kung ano na lang daw madadala sa truck, yun lang ang dadalhin. Aba, natural, hindi siya pumayag. Ayaw niya, kung hindi kasama daw yung piano, hindi daw siya sasakay. Nag-iiyak. Laking skandalo. Hindi daw siya sasama talaga hanggat wala yung piano sa truck. Oh. Walang nagawa ang papang kung hindi ikarga ang piano at sama sa biyahe. Pagtagal, edi, siyempre, ako rin ang nagmana. I'm sure, Tatalino, pagka tinugtugan mo kami, mapapahanga mo kami. Di ba? Naman! Tingnan nyo, puro kayo sip-sip. Ay, siya nga pala. Kamusta ang pagsusulat mo? Hindi ba sabi mo magtatrabaho ka na sa dyaryo? Wala na ho yun. Kinalimutan ko na. Hindi naman lahat kasi ng pangarap na aabot eh. Jesus! Huwag kayong maniwala dyan, Tatalino. Tinutuloy niya pa rin eh. Tsaka, pwede naman eh. Bakit hindi? Di ba? Dati, akala ko wala na ako makakasama sa buhay. Ngayon, wala pa rin naman. Pero okay lang ako ah. Wala namang kwenta ang comment mo, Jerry. Kanino ba to? Ano ba to? Sa lolo ko ho yan, Tatalino. Nose flute. Bira, ano? Yan bang kwento mo? Basa na yan. Basahin mo nga. Bakit? Baka hindi ko maintindihan eh.
mo maintindihan? Oh, okay. Okay. Okay? Okay. Ganda. Hindi ha. Oh. Alam mo, istorya yan ng kaibigan ko. Pero medyo inabahan ko lang sa dulo para magkakwento. Okay naman eh. Medyo yung ano, mabagal ng konti, pero okay. Ganda. Anong pamagat mo, Bert? Wala pa nga eh. Isip ka naman. Malay ko dyan, kwento mo yan eh. Akala ko ba gusto mo magsulat? Di simulan mo muna sa mga pamagat. Kung sa... Ito ang pag... tatlong... sa... Magkatrabaho lang naman ako. Ha? Ganun talaga, brother! Ganun talaga! This is the business we've chosen. Minsan panalo, minsan talo. Kami, pero protektahan lang namin ang interes namin. May hanap buhay din kami. Di namin kayo pinapayagang mga maliliit na umaali-aligid dyan sa tabi-tabi. Na maliit lang naman ang racket ninyo pero nakakakain o nasisira kami. Tsaka, karamihan sa inyo, ang dumi magtrabaho eh. Tulad mo, bakit ba kasi nagbebenta ka pa ng mga libro na yon? Eh okay na mga tao, may pinaniniwalaan na sila. Pakiramdam nila, ligtas na mga kaluluwa nila. Happy na sila eh. Fine. Ang problema, sinisingitan mo pa ng mga alternatibo mong dasal na hilaw naman. Ang cheap mo. Relihiyon nilalako mo. Ang sarap sanang pakinggan kung totoo ka eh. Kung totoo mga sinasabi mo. Ang problema, katulad ka rin nila. Na kunwari, naglalako ng mga pangaral na mahiwagang salita. Pero sarili lang naman nila iniintindi nila. Ikaw,
Sarili mo lang naman ang binebenta mo eh. Hindi ang mga libro na yan. Iba na ngayon. Kailangan umaasenso na tayo. Gandahan na natin ng palakad. Magbagong buhay na tayo lahat. Mga brother, wala lang akong pantayo ng katedral, ng simbahan, o ng pang-air sa TV. Pare-pareho lang kami. Gusto namin magturo. Along the way, kumikita. Pero hindi ko sila tinatalo, kaya kayo, kung may investment man kayo doon. Ako lang ay pinagbibigyan ko lang na mapagpipilian ng mga tao. Oh, hindi ba mas maganda yon? The more the merrier. Pero brother, trabaho lang yan. Brother, sorry. Until the next lifetime, ha? Teka muna. Wala ba makeup? Ano to? Kwento ko. Gawa mo? Ayop pa. Ang bilis ah. Okay ah. Ilang minuto mo to binuo? Basahin mo nga. Maintindihan ko ba to? Ikaw pa. Ano? Puta. Pre, totoo ba nangyari to? Oo naman. Oo yata. Nung high school ako, bago ako tumigil. Ano, Bert? Okay ba? Okay ba, pre? Ulul. Fishing ka pang hayop ka eh. Ba? Eh, ang ganda, pre! Stare. Talaga? Medyo bitin nga lang, pero may dating. Talaga? Ay, Gustuhan mo? Salamat. galing pa ka rin. Mabuti naman nagustuhan mo.
Ngayon lang ako nakabasa ng ganito. Yung sa'yo okay rin. Nakapagbag lang namin. Maganda yung sa'yo. Salamat, salamat. Okay ah. Naalala ko nung una pa tayong lumalabas. May sarili tayong mundo. Buong araw tayong magkasama, pero minsan, hindi pa tayo mag-jeep at maglalakad tayo para mas mahabang oras natin. Tapos nun, pagkatid mo sa akin at nakauwi ka na, tatawagan mo pa ako sa telepono at magdamag tayong mag-uusap. Hanggang sasitahin ako ni Mama. Ingit na ingit sa akin nun si Lily. Kasi babaerong na pangasawa niya. Kahit sino pinapatulan. Paldahan lang daw ang poste, pati yun, yayariin niya. Si Leia, mabait naman ang asawa. Mas malambing kesa sa kanya. Mas mainhin. Sobrang bait. Sumama sa barkada niyang si Sam. Magkalivi na ngayon yung dalawa. Bakla pa lang putang ina. Pero iba tayo, no? Nasa atin ang lahat, no? Ba't ganun, Jer? Kapag akala mo kumpleto ng lahat sa buhay mo, malakas na hanap buhay, maayos na tirahan, mabait na asawa. Pero isang araw, naglalaho na lang lahat. Kasi puro pera na ang nasa isip mo. Kinukulong mo na ako sa buhay mo. Kinukulong mo ako sa mundo mo. Sinasakal mo! Marandet! Marandet!
Paano kang... Ate Marinette? Para kang gago, Bert. Para kang bata. Obvious ba na sa panaginip mo lang ako? Hindi naman ako natutulog ah. Yun na nga ang problema. Kahit gising ka, lumilipad ang isip mo. Bakit ba pag nananaginip ako parang totoong-totoo? Naalala ko tuloy nung bata tayo. Napanaginipan ko na inaway mo daw ako. Tapos, nung nagising ako, habang natutulog ka, gumanti ako. Nakanta ka nga nung pagbangon mo, bakit may pasaka eh. Nung bata ka pa akong nag-alaga sa'yo. Dahil laging wala sila mama. Nung nagtatrabaho na ako, sino nagpaaral sa'yo? Ako rin. Anong ginawa mo? Pagkalipas ng ilang taon, saka lang namin nalaman sa dyaryo na hindi ka graduate nung nabalita ka sa isang krimen mo. Puro ka katarantaduhan! Kaya nagka-leche-leche ang buhay mo! Kaya walang nagtiyaga sa'yo. Putya naman oh. Panaginip lang kita, susumbatan mo pa ako. Punta ka! Makinig ka! Kahit nasa isip mo lang, ate mo pa rin ako. Sabi mo, ayaw mong mamasukan? Walang kwentang magpaalipin sa iba. Kaya naging kapitalista ka. Mas mabuting ikaw ang nakakalamang kaysa ikaw ang malamangan, no? Fine! Pero nang abuso ka ng iba, ang layo na ng agwat mo sa mga namamasukan sa'yo. Hindi mo na inisip ang kapakanan nila na may pamilya sila na kailangan din buhayin. Kahit magtumbahan silang lahat, basta't nakatayo ka. Akala mo maayos ang pamamahala mo? Akala mo may seguridad sila? Ligtas sila? Naging patas ka ba sa lahat? Ang daming nagugutom! Nagkalat sa labas! Walang matiran! Ang daming may sakit! Pinagsugal mo sila! Pero ikaw lang lagi ang panalo! Pinagnakawan mo lahat! Nagpabaya ka. Naging gaman. Makasarili. Ang sama mo! Sorry ate. Naligaw lang ako ng... Ilan lang kayo dyan sa taas. Napakaraming nasa ilalim nyo. Pero hawak nyo pa rin kaming lahat. Hawak sa leeg. Nagtatrabaho rin naman kami, ha. Gumagapang sa hirap. May karapatan din naman kami, ha. Magkano bili mo dyan? Ha? Dyan sa salamin mo. Ito. Mga 15,000, 20,000. Puta naman mo! Tapos, pinakilala mo pa ako sa Jerry na yan, na isa pang
Nalambot siya naman! Sorry, ate. Puta ka! Nagsakripisyo ako para sa'yo! Hayop ka! Tapos binaboy mo ba tong bahay na to? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay nito. Lumayas ka! Buha ka ng ina mo! Ay, sorry, Mama. What the